relasyon nyo. Pero nung kayo'y mag-asawa na, doon nyo na-realize na kahit anong gawin nyo, hindi talaga kayo Hindi na kayang i-work out. Hindi na kayang work out. Hindi kayo magkasundo, hindi talaga para sa isa't isa. At Ito na may libro. Ang nga, title ay Ito nga yung libro na ang title ay Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. So may choice. May choice naman pala. Binibigyan niya ng choice yung mga makakabasa ng libro. Your legal and not so legal, not so illegal, Not right so illegal. guide for a stress-free separation and delightful Yun na. moving on. Ayan. So kausapin na ho natin ang author ng libro ito para ipaliwanag sa atin kung ano ang laman nito. Mr. Angelo E. Base. Hi there, Sir Angelo Base. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Bakit niyo po naisipan, sir, na gumawa ng ganitong libro? Actually, before pandemic pa, nakakatanggap na ako ng mga messages inquiring about the annulment or divorce or everything about legal process. Average of 10 a day. So, nung mag-pandemic, lalong dumami. So sabi ko, they need something that will explain to them. Kasi napagod akong kaka-explain every time may mag-i-inquire. Bakit po nag-inquire sa inyo lagi? Hindi po kayo attorney di ba? Yes, may law firm kami. Ayun, may Okay, law may firm. law firm. Okay, Yes, okay. yes. We have lawyers working for us. Alright. Yeah. Gaano kahirap po ba ang magpa-annul? Kasi sa Pilipinas, wala pang divorce law. Yes. So, ang proseso is really annulment. Yes. Yeah. Paano po ba ang annulment? Paano ginagawa yun? Sobrang complicated ang proseso, no? Kailangan ma-meet mo na yung technical requirements like yung residence, certify pa yung barangay chairman na doon ka talaga nakatira because before na-abuse yan eh. Nagkakaroon ng address bigla sa provinces because of a favoring judge sa korte. So nung malaman ng Supreme Court yon, nagkaroon ng mas mahigpit na rules about that. So yun ang unang kailangan ma-meet, yung residency requirements. Kailangan i-prove muna. Pagka hindi na-prove, pwedeng i-dismiss yung case. And Ipo-prove mo na tumitira kayo sa isang lugar. yes, nandun nakatira yung isa sa parties. Okay. Yes. Tapos yung another party, pag hindi na nakatira sa Pilipinas or overseas na, kailangang mag-publish ka sa dyaryo or one of the family members sa kanyang dating Philippine address ay dapat tanggapin yung kopya ng petisyon. Eh may mga pamilyang ayaw makipag-cooperate. So they will never receive the copy. Tumatagal yung proseso. Ano usually ang pwede lang tanggapin ng courting reason ng hiwalayan? Yung unang technical requirements ay yung pagka hindi ka nasa tamang edad, nung ikaw ay kinasal, minsan dinadaya yung edad. At yung mga nagkasal, walang lisensya. And those are called formal and essential requisites. Pag hindi na-meet yung mga technical requirements na yun, pwedeng grounds. Okay. Pero hindi sapat para makumbinsi yung judge na i-dissolve yung marriage. So, pupunta tayo dun sa bagong grounds na dinagdag, yung psychological incapacity. Yun na. Yan, laging yan. Psychological Psychological incapacity or insanity, whatever. Ano ba yun? Kailangan patunayan na meron siyang mga hindi nagampanan dahil sa kakulangan niya sa preparation sa pag-aasawa. So, kunyari, nang bababae siya at nawala ng pagmamahal yung misis niya dahil ilang beses niya nang ginagawa, pwedeng psychological incapacity yun. Yes, kasi pagpapasaya sa sarili, hindi pa siya tapos sa pagpapasaya niya sa sarili niya before pumasok sa marriage. Tsaka hindi siya mature enough Yes. para, di ba, alagaan yung marriage Yes. o yung vows niya. Pero dalawa yan, di ba, sir? Merong kasal sa para sa West, no? Sa Parang, West, oo. At kasal sa simbahan. Paano yun? Paano i-handle yung dalawang yun? Pareho naman siyang legal sa paningin ng batas natin. Ang difference lang ay yung information na nabigay sa kanila. So kung naibigay ng tama yung requirements sa pag-aasawa, madali silang makakapag-desisyon ng tama. So, importante din yung maalam yung nagkakasal. Kasi sila yung pagkukuhanan dapat ng information ng couples about kinakasal. Yeah. Kaya pag malalim ang explanation, hindi naintindihan ng mag-asawa, uuwi yan na hindi naintindihan yung pinasok nilang kontrata Yeah. sa pag-aasawa. So, isa lang yun ang proseso. Isa lang daw. Kung under an annulment, kahit sa mata ng simbahan, annulled na rin
yung kasal ninyo eventually? Iba yung Iba eh. Ibang Iba proseso yung yun. ng simbahan. Ibang proseso. Mas Iba yung mahirap pa yung proseso. simbahan. Yes. Mas mahirap. So dalawa to, dalawa Yes. ipa-file mo. Oh, because of this principle of separation of church and state. Yes. So, Pwedeng ating hiwalay ka na legally, kaya nga may Yes. legal separation na Oo. sinasabi. Pero Yeah. kasal ka pa sa Sa simbahan. simbahan. Yun ang mas mahirap, Jules, yung Oo. simbahan. 'Di ba? Pero paano kung hindi ka legally qualified? Yung mga na-mention nyo, yan yung qualifications, 'di ba? Para Yes. pwedeng magkaroon ng legal separation. Paano kung hindi ka mag-qualify sa lahat ng yun? What will you resort to? Yun actually yung tinuro Sa ko dito. libro, Sa libro. yun. Sabi ko, hindi ka legally qualified kasi binigay ko lahat ng proseso step by step. Correct, oo. Ang option ninyo is to get a counselor. Para magkabalikan. Yes. Hindi ba Dumaan option sa ng separation na lang? Separation na lang. Parang peaceful separation na lang. Hindi na kailangan ng hiwa-hiwalay ang properties. Ganun. Yung legal separation, physical body lang hinihiwalay. You are still married to each other. Yun ang difference niya. So pag kadalasan ginagawa yan mga mayayaman. Yung legal separation. Oo, Yun syempre. ang option nila. Daming Because property. Legal Yeah. separation. So, kung wala ka namang mga property pinag-uusapan, just want to have peace of mind and be Yes. happy, pwede bang ganun na lang yung Physical normal separation. separation? Yung Yeah, physical. kanya-kanyang buhay na lang. Pwede naman yun, di ba? Yes. Parang hiwalay sa bed and Yeah. Hiwalay ng bahay. Bahay. Anong pinaka ina-advocate nyo sa libro na yan? Anong proseso ang gusto nyong malaman ng mga tao? pag nagawa na lahat ng proseso, even yung pagka-counseling, yung marital therapy, pag nagawa na lahat yun at hindi nag-improve yung relationship, Okay. doon kayo pupunta sa legal process. Yun. And you have to be ready to convince the judge Mm-mm. na wala na pag-asa judge, nagawa na namin lahat ng paraan. Naubos na yung aming ways to preserve the marriage. Oo. Then you go to the legal process. So, in short, Papa, mission ng libro ay kung kaya pa madaan sa counseling, Yeah. di ba, yung mag-asawa, malay mo magkain laban ulit, di ba, Papo? Hindi na kailangang maghiwalay. Pero, kung wala nang magagawa, kahit nag-marital counseling na, nananakit talaga yung lalaki. Ano mo yun? Ayoko naman ng ganun din, di ba? Hindi ko rin pinupush yung ganun, nananakit na yung isang sa marriage. Hindi lahat ng lalaki nakikipag-cooperate. Oo. Isa pa Saka may yun. mga marriages na you only discover na yung partner na pinakasalan mo ay hindi pala kumaga honest sa kanyang sarili. Maraming Member siya ng tinago sa'yo. LGBT. Yes. Ibang Maraming kanyang cases gusto. yan. Maraming cases niya. Di ba? May mga ganon. Yes. Yung by grounds ba yun for Kasama yun. separation? Kasama yun. Kasama rin yun. Accept ng court yun pag ganon. Yes. Oo, parang pag na-realize mo, may tinago pala sa akin to asawa ko. Ang gusto pala during the marriage, iba yung preference siya, kapwa niya lalaki. Pero dadaan O pa rin yung- sa psychological. Report. Yun pa rin, Nadapa. kasi may mga ganon yung lalaki, lagi may pinsan. Natutulog sa bahay nila. Pinsan ko na. Sabi ni Mrs. Okay. Ang Yung dami mong pinsan mo. Oo. At ang gagwapo ng mga pinsan mo. Ang dinadahilan ng mga misis, yeah. ay ng mga mister, magbabanding Nakikitira. lang kami ni pinsan. So, Pero doon yung muna ako pala- matutulog sa kwarto sa guest room. Yeah. We'll catch up yung Yeah. pinsan ko. So, diyan ka muna mag-isa Yeah. sa kwarto. Samahan ko lang yung pinsan ko. Anyway, attorney, with this book, malolower yung expenses, Tsaka di ba? yung expectation. And expenses and expectations. Gano'n kagastos ba? Ang Ang annulment? annulment ngayon, tumapatak ng 300,000 pataas. Minimum. Minimum. 300. Pangmayaman, Pagkilala, attorney. lalo na Minimum. pagkilala yung lawyer. Pangmayaman. Yes. Kaya yung mga, alam mo yun, nambubugbog ang asawa, whether yung lalaki nang bubugbog o yung asawang babae ang nambubugbog, possible din yan. Oo. Possible din yan. Wala naman silang pang 300,000 na para maghiwalay sila. Ang nangyari na lang, either tinitiis ng babae or ng or yung Hiwalay na lang sila. Basta Naghihiwalay ganun na na lang. Wala nang legal separation. Pero attorney, kung ikaw tatanungin, sang-ayon ka ba sa divorce sa Pilipinas? Half ang position ko dyan eh. Mhm. Ibigay lang siya sa nangangailangan. Pero hindi siya kailangan ng next generations. What do you mean? What do you mean? Kumbaga, maraming hindi nakapag-file ng annulment because of the presyo nga. Sobrang Yeah. mahal, ano? Oo. Hindi nila ma-afford. That divorce law na ipupursigin nila should only benefit them. These people na naghihintay ng divorce. Then after that, the law should lapse. Hindi siya kailangan ng next generation. When you say future generations. Yes, yung mga anak nila. Hindi kailangan yun. What Kailangan turuan ng tama. What if yun din ang pagdadaanan? They make mistakes along the way, di ba? Oo, sila pa rin yung may obligasyon para turuan ang anak nila paano pumili ng tamang tao. Masilimuot to. Pag ganito ba, Angelo,
pag ganitong ayaw mo muna na dumaan sa legal separation and you choose to get a counselor para mag-ayos. Yeah. Saan nila makikita yung tao na yun? Yung pwedeng mag-ayos ng kanilang relationship. Pag walang budget, pwede pumunta sa DSWD. Meron Ah, ganun? talaga? lapit lang. DSWD? DSWD. May mga Tutulong ang counselor tayo DSWD. doon. Yes. Talaga? May Yes. mga ang DSW, may budget sila sa gano'n gobyerno. Meron. Counseling yun, Papu. Ang Counseling nga sinasabi ni Julius yung legal. Parang marriage counselor. Oo, Yun pero ang gusto ko yung parang gusto mo yung counselor. serious talaga na yung magiging honest yung couple sa isa't isa at magsasabihan ng sama ng loob at kung kaya pang ayusin, ayusin. Yes. May ganon. Yes. Pero DSWD bale. Yes. Kami nagtayo ng Marriage and Family Center Institute Meron din kayo. para din i-address yung mga ganyang problema. Ah, okay. Pwede tayo mag-next topic kay attorney kasi may marriage and family counsel Center Institute. center sila. So yung mga normal na mga o karaniwang problems ng family, pwede natin i-topic next time. Ito na yung mga may family. I-invite nyo, sir, yung kung paano makakakuha ng libro na yan. Sa mga gustong kumuha ng kopya ng libro natin, tawag Kung saan lang po mabibili? sa telephone number 8361-4480 sa BCIDP Law Group Philippines Office sa Palanan, Makati. Sa mga bookstores, wala po? Under negotiation pa po. Under negotiations. What about online? Mabibili po ba yung online? Yes, i-type lang niyo po yung title, Opo. makikita po niyo sa Facebook. Tamang guide Sa Facebook, sa sa Facebook. paghiwalay Oo. o pag-preserve ng marriage by Angelo E. Base. Yan. Yan ha. Sana Yan ang makatulong. hanapin nyo po sa online. Wala pa yun sa mga Shopee, gano'n, mga Lazada. Wala pa. no? Ayan Marriage you and can Family message them, Center, oh. Message them dyan sa nakikita nyo sa inyong mga screen. Yeah. Ayan ha? Yan, Oo. Pwede kayo mag-message po sa kanila kung meron kayong mga urgent needs, no? At talagang di na kayo masaya sa inyong marriage. May pag-asa pa naman. Maraming pwede pang gawin. May mga lawyers din kayo, sir, na pwedeng tumulong sa Opo. kanila, no? Para magbigay ng advice. Sige. Yeah. Thank you, Sir Thank Angelo. you. Thank Sir you din. Angelo ba Ulitin. Angelo? Angelo. 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 Sir Angelo. Maraming salamat. Thank you. Para yan sa pamilyang Pilipino. Salamat din po sa opportunity. Salamat po. O ito, hindi na ba nakakaganda? Usapang buhok naman, ha? Hindi na ba nakakaganda ang rebonded at naka-bleach mong buhok? Ay, wag na ho kayong kabahan dahil kayang-kaya yan. I-makeover ng David Salon. Panorin natin to.